Tumakas ang isang SUV na may plakang 7 nang parahin sa EDSA busway. Nang parahin ng otoridad ang itim na SUV na nakasunod sa ilang sasakyan rin ng pulisya na natikitan din dahil sa pagdaan sa busway. Pinatabi ang itim na SUV at agad naman itong ibinigay ang lisensya sabay sa pagkaripas sa pag-alis. Ang protocol plate na 7 ay naka-assign at para lamang sa sasakyan ng mga senador. Binangga ng isang mini SUV ang fast food chain. Nasapul sa video ng isang netizen ang pagbulusok ng mini SUV sa glass walls ng fast food chain sa Bualbual Town, Southern Cebu nitong Huwebes ng umaga, April 11. Ayon sa naiulat, isa ang sugatan sa insidente at sa ngayon ay nagpapagaling na. Sa kote, ang kaanak ng DILG Secretary na si Benor Abalos. Naaresto ang isang kaanak ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benor Abalos dahil sa paglabag sa colorum operation nitong Abril 11. Kinilala ang suspect na si alias Jazz Abalos na nahuli sa isinagawang entrapment operation ng composite team ng Metropolitan Manila o MMDA, DILG at Department of Transportation. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney, sinabi ni Don Artes na ang pag-aresto ay bahagi ng pinigting na pagsisikap na alisin ng mga kolorum na sasakyan sa lungsod. Nahuli ng mga otoridad ang isang papaserong van na may expired na rehistro ng sasakyan. Nagbayad ang mga pasahero ng halagang 200 pesos sa mga operator ng van para sa paghatid sa kanila sa Laguna. Dagdag pa rito ay nasa kote rin ng mga otoridad ang driver ng kolorum na pampasaherong van na may nagngangalang Antonio Marasol na nagpakita ng peking lisensya. Pinipresent mo to, gumagamit ka ng peking license. Okay, so, may karapatan kang manahimik o magsawalang ibo. May karapatan kang kumuha ng sariling abogado. Kung hindi mo kaya, ang gobyerno bibigay sa iyo. May karapatan kang humingi ng doktor, humili ng sariling doktor. At kung hindi mo rin kaya, ngayon ay naharap sila sa kasong falsification of public document with conspiracy stapa, resistance and disobedience at light threat. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.